Welcome sa Tinagalog Novela, damang-dama sa sariling wika. Huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento. Kabanata 11, Nememeke lang. Tumanggo siyang Luo at sinabi, sige, tatanggapin ko ito. Matanda ka, kung may mga bagay kang hindi maintindihan sa hinaharap, huwag kang mag-atubiling magtanong sa akin. Tungkol naman sa pagtanggap ko sa iyo bilang disipulo, pag-iisipan ko pa. Ayos. Sunod-sunod na tango ni Cao Jisheng at sinabi, pag-isipan mong mabuti. Hindi ako nagmamadali. Maghahanap pa ako ng iba pang halamang gamot para sa iyo. Kapag nakahanap ako, ipapadala ko agad sa iyo. Tumanggo siyang Luo, salamat na rin ng maaga. Pagkatapos ay nagpalitan sila ng contact details at umalis siyang Luo sa botika. Nang tuluyan ng makaalis siyang Luo, saka lang binawi ni Cao Jisheng ang kanyang tingin. Guro, totoo ba na gagawin mong guro ang batang yon? Tanong ni Sun Dezeng. Anong alam mo? Sinampal ni Cao Jisheng ang ulo ni Sun Dezeng at sinabi, huwag mong husgahan ang batang yun dahil lang sa edad niya. Mas mataas pa ang kaalaman niya sa medisina kaysa sa akin. Kung matuturuan niya ako, siguradong mas lalawak pa ang aking kaalaman. Tingnan mo ang sarili mo. Kulang ka na nga sa galing sa medisina, bulag pa. May punto po kayo, guro. Napilitan na lang tumanggo-tango si Sun Dezeng at hindi na naglakas loob magsalita. Pag-alis niyang Luo sa medical center, nagtago muna siya sa isang sulok at inilagay ang daan-daang taong gulang na lingzi sa kanyang storage ring. Pagkatapos noon, naglakad siya para maghanap ng makakainan. Pagkaraan ng ilang kanto, may nakita siyang restaurant, ang Drunken River Moon, kung saan niya iniligtas noon ang may-ari. Dahil wala nang ibang makakainan sa paligid, dumiretso siya roon. Ngunit pagdating pa lang sa may pinto ng restaurant, may narinig na siyang nang-aasar mula sa likod. Oy, hindi ba't yan ang prom ding hilaw? Paglingon niya, nakita niya sina Zhao Tianheng, Liu Yuwei, at Liu Yutang, pawang nakasuot ng mamahaling damit. Napakunot noo siyang Luo. Bakit naman kailangan ko pa silang makita rito? Liu Yutang, hoy Promdi, may balak kang kumain sa Drunken River Moon. Alam mo ba kung gaano kamahal dito? Kaya mo ba, sa araw pa lang sa bahay ng pamilya Liu, nasample siya ng lolo niya dahil kay Su Qingmei. At dahil hindi niya kayang gantihan si Su Qingmei, siyang Luo na lang ang pinagbalingan. Yang Luo, anong pakialam niyo kung kaya ko o hindi? Liu Yuwei, Yang Luo, alam mo dapat ang lugar mo. Hindi ito para sa'yo. Sa tabi-tabi lang ang karapat-dapat sa'yo, mga lutong bahay sa kariton. Zhao Tianheng, habang nakayakap kay Liu Yuwei, dito, ang isang order ay nasa 5,000 yuan. Kaya mo bang bayaran yan? Kahit ibenta ka pa, baka kulangin pa yun. Liu Yuteng, pasinghal, narinig mo yun. Lumayas ka na lang. Nakakasira ka ng tanawin. Yang Luo, sinong nagsabing kailangan ko pang magbayad para kumain dito? Liu Yuwei, ano raw? Wala kang balak magbayad. Plano mong tumakas pagkatapos kumain. Alam mo ba ang mangyayari sa mga dine and dash dito? Baka makulong ka habang buhay. Yang Luo, nakasulyap, mamamatay na ang lolo niyo, pero ang lakas pa rin ng loob niyong gumimik. Napakatapang niyo talaga. Diretso siyang pumasok sa restaurant, habang pasiga pa ring humahabol si Liu Yuwei. Liu Yuwei, walang hiya. Nil-8 mo pa ang lolo ko. Lagot ka ngayon. Zhao Tianheng, relax, Yuwei. Ipaalam lang natin sa manager, siguradong palalayasin ang mokong na yan. Pagkaupo niyang Luo sa loob, nilapitan siya ng waiter at inalok ng pwesto sa tabi ng bintana. Pero hindi pa man siya nakakakain, sumigaw na si Liu Yuwei. Mas mahigit, mga ginoo at ginang. Alam niyong lahat na high class ang Drunken River Moon. Hindi basta-basta ang nakakapasok dito. Pero ngayong pinapasok nila ang isang pulubing magtatangka pang mandae. Gusto niyo bang makakain katabi ng ganitong tao? Customer, sino ang sinasabi mong pulubi? Liu Yuwei, itinuturo si Yang Luo, siya. Napatingin ang lahat kay Yang Luo. Mukha nga siyang Promdi. Paano siya nakapasok dito? Waiter, anong ginagawa mo? Bakit pinapapasok niyo kung sino-sino? Kaming mga kumakain dito ay mga profesional. Hindi pwedeng kahit sino na lang. Ngiti-ngiti lang sina Liu Yuwei, Liu Yuteng, at Zhao Tianheng habang pinapanood si Yang Luo na pinapahiya. Dumating ang restaurant manager at sinabihan si Yang Luo.
Mas mahigit, pasensya na, Ginoo. Hindi po kayo welcome dito. Kailangan nyo pong umalis. Yang Luo, negosyo ito. Paano ka makakapagpaalis ng customer? Manager, kahit po payagan ko kayong manatili, may pambayad ba kayo? Yang Luo, hindi ko kailangan magbayad. Liu Yuteng, sumigaw, narinig nyo yun. Talagang may balak siyang hindi magbayad. Mga customer, anong kapal ng mukha nito? Kakain ng libre. Palayasin na yan. Baka mawalan pa kami ng gana. Ipinatawag ng manager ang mga security para palayasin si Yang Luo. Ngunit nagsalita si Yang Luo. Mas mahigit, sinabi ni Ginoong Lin na hindi ko kailangan magbayad dito. Sigurado akong hindi siya nagsisinungaling. Manager, sinong Ginoong Lin? Yang Luo, Lin Chaoshuan. Natawa si Liu Yuteng. Sinasabi mong kilala mo si Chairman Lin ng Drunken River Moon. Tumigil ka nga. Yang Luo, oo naman. Nagbago ang ekspresyon ng lahat. Liu Yue, huwag kayong magpaloko. Galing lang yan sa bundok. Anong koneksyon niya kay Chairman Lin? Pagdududang lumapit ang manager, tumikim si Yang Luo, dinukot ang isang diamond membership card, at inilapag sa mesa. Mas mahigit, kailangan pa ba ng bayad sa pagkain kung meron ito? Kinuha ito ng manager, tiningnan, at napasigaw. Mas mahigit, diamond membership card. Kabanata 12, nalalapit na sakuna. Tagasalin, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. Pagkasabi ng mga salitang iyon, tahimik agad ang maingay na mga tao. Mayroon talagang diamond membership card si Yang Luo ng Drunken River Moon. Sinasabi na kahit sinong may diamond membership card ay makakakain ng libre sa kahit anong branch ng Drunken River Moon. Nagbulungan ang lahat at nagbago ang tingin nila kay Yang Luo. Maging sina Zhao Tianheng, Liu Yue, at Liu Yuteng ay nagulat. Alam nila na kahit sila ay gold membership card lang ang kayang kunin. Bagamat may discount sila, hindi sila makakakain ng libre. Pero si Yang Luo, may diamond membership card. Sabi ni Liu Yue sa manager ng restaurant, Manager Wang, siguradong napulot lang ng lalaking yan ang card. Tama. Pinulot lang niya yan. Sabat ni Liu Yuteng. Sabi naman ni Zhao Tianheng ng may panlilibak, Manager Wang, kung may taong kumain ng libre gamit ang napulot na diamond card, masisira ang pangalan ng Drunken River Moon. Aalamin ko sa Chairman Lin ang tungkol dito. Kahit ang manager ng restaurant ay nagduda. Tumalikod ito kay Yang Luo. Anong pangalan mo, Aiho? Yang Luo. Simple lang ang sagot niya. Tumango ang manager at agad tumawag sa telepono. Ilang minuto ang lumipas. Tinapos ng manager ang tawag, yumuko ng bahagya, at ibinalik ang card kay Yang Luo ng may galang. Mr. Yang, sabi ni Chairman Lin, malaya kayong makakakain sa Drunken River Moon anumang oras. Nagulat ang lahat. Grabe, totoo ngang kilala niya si Chairman Lin. Hindi mo talaga dapat hinuhusgahan ang tao base sa panlabas. Karangalan naming makasabay sa pagkain ang isang may diamond card. Biglang nagbago ang ugali ng lahat. Ngangitian na si Yang Luo at ang iba'y nag-aalok pa ng tagay. Napabuntong hininga si Yang Luo, ganito talaga ang realidad. Kapag may kapangyarihan ka, nirerespeto ka. Hindi makapaniwala sina Zhao Tianheng, Liu Yue, at Liu Yuteng. Paano raw nagkakilala si Yang Luo at si Lin Chaoshuan gayong galing lang siya sa bundok? Kinuha ni Yang Luo ang card at nagtanong, pwede na ba akong umorder? Opo, syempre, ngumiti si Manager Wang at agad inutusan ang mga waiter. Paglingkuran nyo ng maayos si Mr. Yang. Anuman ang kailangan niya, ibigay nyo. Yes, Manager Wang. Tumango ang mga waiter. Tumingin si Yang Luo sa tatlo. Pwede bang paalisin nyo na ang tatlong ito? Ayokong makita sila. Tumango si Manager Wang. Pakiusap lang, huwag niyong gambalain ang pagkain ni Mr. Yang. Galit na galit ang tingin ng tatlo kay Yang Luo, pero wala silang nagawa kundi pumasok sa isang pribadong silid. Ngumiti ulit si Manager Wang, Mr. Yang, gusto niyo bang lumipat sa private room? Hindi na, dito na lang ako. Okay po, tawagin niyo lang ako kung kailangan niyo ng kahit ano. Umalis ang manager. Sir, ano pong gusto niyong kainin? Bigyan niyo ako ng mga signature dishes niyo. Masusunod, sir. Lumipas ang ilang sandali, dumating ang mga putahe, lahat masarap tingnan, amoy pa lang ay nakakagutom. Naisip ni Yang Luo, ang sarap siguro ng buhay ng mayayaman.
Matapos kumain, lumabas na siya sa restaurant. Pero, paglabas niya, hinarang siya nina Zhao Tianheng, Liu Yuwei, at Liu Yuteng. Mga aso lang ang humaharang sa daan. Lumayas kayo, malamig niyang sabi. Tumawa si Liu Yuwei, bastos ka. Hindi ka makakaalis ng walang galos. Napakunot noo siyang Luo, anong balak niyo? Makipag-away. Sabat ni Liu Yuwei, hindi ka na kailangang hawakan. May paparusa sa'yo. Walang mabuting kahihinatnan ng sinumang humahamong sa akin. Bigla, 2 MPV ang huminto sa labas ng restaurant. 8 siga ang bumaba. Ang pinuno ay isang lalaking may peklat at nakasuot ng itim. Dumating na sila. Tuwang-tuwa si Zhao Tianheng. Brother Bao, yan ang lalaking gusto naming turuan ng leksyon. Inabutan siya ng sigarilyo ni Zhao Tianheng. Sok, akala ko kung sino, bata lang pala. Tanong ni Brother Bao, paano nyo gustong turuan siya? Tawa ni Zhao Tianheng, basagin ang 2 binti niya. Idagdag mo na rin ang kamay. Mas mabuti pang basagin mo na pareho. Pati ang mga babae ay nakisali sa karahasan. Napakunot noo si Brother Bao. Ang lupit naman ng 2 ito. Sabi ni Zhao Tianheng, fiancé ko to at yung isa ay hipag ko. Kung gusto nilang basagin ang mga kamay at paa ng lalaking yan, sundin natin. Tumango si Brother Bao. Mga bata, sugod. Biglang umatake ang 4 na siga kay Yang Luo. Naglabasan ang mga tao mula sa restaurant. Si Li Yuanbao ng Eastern Alliance yun ah. Tinawag siguro ni Yang Master Zhao para sa gulo. Lagot, patay ang bata. Lahat ay nanunood. Nakikiramay kay Yang Luo. Kabanata 13, babala. Sa mga oras na ito, lumabas ang manager ng restaurant na may ngiting pilit sa mukha. Brother Bao, pagmamayari ito ni Chairman Lin. Sana bigyan mo kami ng kaunting konsiderasyon at huwag ka ng manggulo. Nakunat ang noo ni Li Yuanbao at sinabing, ang Eastern District ko ang humahawak sa usapin na ito. Kahit si Lin Chaoshuan ay walang magagawa. Umalis ka na sa harapan ko. Agad na nataranta ang manager ng restaurant. Tumalikod siya at tumingin kay Yang Luo. Ginoong Yang, gusto mo bang ipatawag si Chairman Lin? Umiling si Yang Luo. Wala nang kailangang abalahin si Mr. Lin. Mga hamak na siga lang yan. Hehe, tumawa si Li Yuanbao. Abat hinahamak mo ang mga kasama ko, ha? Biglang sumigaw si Li Yuanbao. Mga kasama, huwag niyo siyang palampasin. Basagin niyo siya. Oo, sumugod agad ang 4 na siga papunta kay Yang Luo na may matinding galit. Bugbugin yan. Patayin yan sa bagbog. Sigaw ni na Liu Yuwei at Liu Yuteng habang sabik na nanunood. Isang hakbang lang ang ginawa ni Yang Luo, tapos ay sumugod siyang parang kidlat. Boom! 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 Kasabay ng mga malalakas na tunog, nagsiliparan pa atras ang 4 na siga na parang mga basang papel. Nag-iiyak ang mga ito sa sakit paglanding nila sa sahig. Pagkatapos ay tahimik na lumakad si Yang Luo papunta kay Li Yuanbao. Lin Tiek, isa pala siyang martial artist. Napamura si Li Yuanbao, pagkatapos ay sumigaw. Anong tinitingnan niyo? Sugod. Patayin yan. Biglang natauhan ang 3 iba pang siga. Hinugot nila ang kanilang mga baton at sabay-sabay na sumugod kay Yang Luo. Paglapit nila, agad nilang pinagsusuntok at pinaghampas si Yang Luo. Pero isang sulyap lang ang ginawa ni Yang Luo. Madali niyang naiwasan ang mga atake. Pagkatapos, sumugod siya at nagbitaw ng 3 sunod-sunod na suntok. Aray! Ag! Nagtilian ang 3 siga habang lumipad pa atras, nagsusuka ng laway sa lakas ng tama. Lintik na, si Li Yuanbao na mismo ang sumugod. Parang cheetah, bumuga ng suntok na may tunog na parang kulog sa bilis. Kaya niyang labanan ng 10 tao ng sabay kaya't bilib ang lahat sa kanya. Pero hinarap siya ni Yang Luo at nagbitaw lang ng isang casual na suntok. Crack! Binasag ang kanang braso ni Li Yuanbao. Lumipad siya ng higit 10 metro bago bumagsak. Napangiwi si Li Yuanbao sa sakit at napasigaw. Ikaw, isa kang martial warrior. Martial warrior! Napakunot noo si Yang Luo. Hindi siya isang martial warrior, isa siyang immortal cultivator. Ang mga martial warriors, wala yan sa kanya. Kung hindi siya nagtimpi, pwede siyang makapatay sa isang suntok lang. Galit na sumigaw si Li Yuanbao kay Zhao Tianheng. Zhao Tianheng, niloko mo kami. Hindi mo sinabing isa pala siyang martial warrior. Tumakbo na palayo si Li Yuanbao at ang kanyang 7 kasamahan.
Umalis silang lahat na sugatan. Iniwan nila ang mga taong nakanganga sa gulat. Akalain mo, si Yang Luo lang mag-isa ang bumugbog sa lahat ng siga. Kaya pala kilala siya ni Chairman Lin. Hindi pala ordinaryong tao to. Tama, isang suntok lang, bali agad ang braso ni Li Yuanbao. Nagbulungan ang mga tao habang nakatitig kay Yang Luo. Walang pakialam si Yang Luo sa mga tingin ng iba at lumapit kina Zhao Tianheng. Huwag kang lalapit, isa ako sa pamilyang Zhao. Nanginginig sa takot si Zhao Tianheng. Maging sina Liu Yue at Liu Yuteng ay umatras din, nanginginig sa takot. Hindi nila akalain na ganoon kagaling si Yang Luo sa laban. Ang kapal ng mukha niyong ipapatumba ako. Akala niyo ba mabait ako? Malamig ang mukha ni Yang Luo at sinampal si Zhao Tianheng. Lumipad si Zhao ng ilang metro. Namaga ang kalahati ng mukha niya at nabungi pa. Lintik ka. Sinaktan mo si Young Master Zhao. Hindi mo kakayanin ang galit ng pamilyang Zhao. Lumuhad ka na at humingi ng tawad. Hindi ka patatawarin ng pamilyang Zhao. Sigaw ni na Liu Yue at Liu Yuteng. Ang iingenyo. Sumigaw si Yang Luo at sabay na sinampal ang dalawa. Aray. Lumipad din ang dalawang babae. Namaga ang mukha at damyugo ang bibig. Ayaw sana niyang saktan ang babae, pero sobra na ang ginawa nila. Nilapitan niyang muli si Zhao Tianheng na namimilipit sa lupa. Ako ang panganay na anak ng pamilyang Zhao. Hindi ka namin patatawarin. Pasigaw na banta ni Zhao. Nagbabanta ka pa. Lalong lumamig ang tingin ni Yang Luo at tinapakan ang binti ni Zhao, binasag ito. Napahiyaw si Zhao sa matinding sakit. Zhao Tianheng, babala lang to. Pag inulit mo, papatayin kita. Pagkasabi niyon, tumalikod na si Yang Luo at umalis. Hayop ka, hindi ka namin titigilan. Papatayin ka namin. Sigaw ni na Zhao Tianheng, Liu Yue, at Liu Yuteng habang umiiyak sa galit. Pero hindi na lumingon si Yang Luo. Nagbigay na siya ng pagkakataon. Kung hindi nila pinahalagahan, problema na nila yon. Gitling. Pagbalik ni Yang Luo sa Villa No. 8 ng Imperial River Court, nakita niyang bukas ang ilaw sa unang palapag. May pulang Maserati rin sa labas. Nandito na kaya ang babaeng yun. Pagpasok niya, nadatnan niyang nakaupo sa sofa si Su Qingmei, suot ang isang beige na professional suit, may hawak na tablet. Sa ilaw, kumikislap ang kanyang makinis na mukha, sobrang perpekto ng kanyang side profile. Napalingon si Su Qingmei at nagtanong, "Saan ka nang galing?" "Kumain lang ng kaunti." Ngumiti si Yang Luo at nagkamot ng ulo. Lumapit siya, "Miss Su, anong ginagawa mo?" Napabuntong hininga si Su Qingmei. "May problema sa kumpanya. Inaayos ko." "Anong problema?" Yuzisa ni Yang Luo. Umirap si Su Qingmei. "Hindi mo rin maiintindihan kahit sabihin ko. Subukan mo lang." Ngumisi si Yang Luo at umupo sa tabi niya. Naamoy niya ang mabangong samyu ng babae, napaka-komportable. Pero kumunat ang noo ni Su Qingmei at umusag palayo. Napakamot si Yang Luo. Kahit pa ikakasal na sila, wala pa silang relasyon. Kaya natural lang na may lang ito sa kanya. Kabanata 14, isang pagkakataon. Tiningnan ni Su Qingmei si Yang Luo at sinabi, "Mas mahigit, Yang Luo, kahit na magpapakasal tayo, hindi naman tayo totoong magkasintahan. Sana igalang mo ako." "Naiintindihan." Tumanggo si Yang Luo at nagtanong, "Mas mahigit, sabihin mo nga, ano bang nangyari sa kumpanya mo?" Sabi ni Su Qingmei, "Mas mahigit, ang kumpanya ko ay tinatawag na Huami Biomedical Company. Espesyalidad namin ang paggawa ng kosmetiko at health supplements. Mas mahigit sa Jiang City, may isa pang kumpanyang kasing lakas namin, palagi kaming magkaribal. Ito ay ang Dingsheng Biomedical ng pamilyang Jiang. Mas mahigit nitong mga nakaraang panahon, naglabas sila ng bagong facial mask na sobrang epektibo, nakakaputi, nakakatanggal ng kulubot, at nagpapakintab ng balat. Mas mahigit paglabas nito sa merkado, naging mibantang mabenta agad. Mas mahigit dahil dito, sobrang bagsak ang benta ng mga produkto namin sa cosmetics industry nitong mga nakaraang buwan. Mas mahigit kaya iniisip kong maglabas ng bagong produkto para mabawi ang merkado." Napaoha si Yang Luo. Lumabas na pala na ang babaeng ito ay may-ari ng isang biomedical company, tugma sa mga kasanayang medikal na kanyang natutunan. Nang hindi siya magsalita, nagpatuloy si Su Qingmei.
Mas mahigit, pero sa ngayon, hindi makagawa ang R&D team namin ng produkto na kayang lumaban sa mast nila. Mas mahigit kaya iniisip kong bumili ng isang lihim na race eta ng pampaganda mula sa ilang pamilyang tradisyonal na Tsino. Ngumiti si Yang Luo. Mas mahigit, akala ko kung ano nang mabigat na problema. Yan lang pala. Ipagkatiwala mo na sa akin yan. Maraming lihim na race eta ang nakasulat sa Immortal Doctor Classics, at kasama rito ang napakaraming para sa pampaganda. Kumunat ang noo ni Su Qingmei. Mas mahigit, Yang Luo, alam kong magaling ka sa medisina. Pero ang ganitong mga race eta ay bihira at mahirap makuha, kahit may pera ka. Umiling si Yang Luo. Mas mahigit, para sa akin, napakadali lang yan. Marami akong ganyang mga race eta. Lalo pang kumunat ang noo ni Su Qingmei. Sa isip niya, puro yabang lang ito. Alam niya kung gaano kahirap makuha ang mga lihim na race eta mula sa mga sinaunang pamilyang TCM, Traditional Chinese Medicine. Karaniwan, ipinapamana lang nila ito sa sariling angkan. Pero bigla siyang nakaisip ng plano. Mas mahigit, Yang Luo, hindi ba't sinabi mong madali lang yan para sa'yo? Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung matutulungan mong makaligtas ang kumpanya ko sa krisis na ito, pangako ko na patuloy kitang makikisalamuha at hindi ko kakanselahin ang kasunduan sa kasal. Mas mahigit pero kung hindi mo magawa, kakanselahin natin ang kasunduan pagdating ng oras. Sige, deal. Ngumiti si Yang Luo nang may kumpiyansa. Napaisip si Su Qingmei, baka nga kaya nito. Pero sa totoo lang, sinabi niya lang iyon para magising sa realidad ang lalaki. Ang plano niya, umasa pa rin sa race eta mula sa pamilyang Chen. Itinabi niya ang mga iniisip at nagtanong. Mas mahigit, Yang Luo, marunong ka bang magmasahe? Siyempre, sagot niya. Mas mahigit, masakit ang balikat ko, pwede mo ba akong imasahe? Oo naman. Lumapit si Yang Luo sa likuran niya. Malambot at maitim ang buhok ng babae, nakalugay sa balikat at amoy shampoo. Mula sa kanyang anggulo, kita ang maputing leeg ng babae, napabilis ang tibok ng puso niya. Pinigilan niya ang imahinasyon at sinimulan ang masahe gamit ang sinaunang teknik. Minsan magaan, minsan mabigat, at tama ang tindi sa mga acupuncture points. Bahagyang pumikit si Su Qingmei, dama ang ginhawa. Kahit madalas siyang magpaspa, walang tatalo sa galing ni Yang Luo. Pagkatapos, parang nawala ang lahat ng pagod at pananakit. Matapos ang kalahating oras, sabi niya, mas mahigit, Yang Luo, parang masakit din ang paa ko. Pwede bang imasahe mo? Ha? Nagulat si Yang Luo. Mukhang hindi rin inaasahan ni Su Qingmei ang nasabi. Namula siya at halos bawiin ang sinabi, pero, mas mahigit, kung hindi pwede, pwede, walang problema. Ngumiti si Yang Luo at lumuhad sa harap niya. Naka-professional dress ito at naka-black stockings. Mahaba, balanse ang hubog ng mga binti, at walang kapintasan. Maging ang mga paa ay maayos ang hugis at may kaaya-ayang amoy. Namula si Su Qingmei nang mapansin ang titig niya. Mas mahigit, anong tinitingnan mo? Wala, at nagsimulang magmasahe si Yang Luo. Napakagatlabi si Su Qingmei sa sarap, at sa unay gusto niyang pigilan, pero dahil sobrang ginhawa, nagpaubaya siya. Sa isip niya, fiancé naman niya ito, kaya normal lang ang kaunting pisikal na lapit. Isang oras ang lumipas, dahil sa ginhawa, muntik na siyang makatulog. Mas mahigit, sige na, tama na. Magpapahinga na ako, sige, bitin man, tumigil si Yang Luo. Mas mahigit, pwede ka nang magpahinga sa kwarto sa unang palapag. Kumpleto ang gamit doon, pati banyo. Maaga ka ring matulog. Umakyat si Su Qingmei. Habang nakatingin sa magandang likod niya, naisip ni Yang Luo. Mas mahigit kailangan ko pang mas mapalapit sa babaeng ito, kung hindi, imposibleng pumayag siya sa dual cultivation. Ang pamimilit, hindi ko estilo. Gitling. Lumipas ang 3 araw. Maagang maaga. Sa pinakamagarang 5-star hotel sa Jiang City, Cloud Peak Hotel, punong-puno ng dekorasyon at kulay. Nakapark ang samut-saring luxury cars, Rolls-Royce, Bentley, Maybach, Ferrari, parang car show. Nakaantebe ang mga gwardya para sa kaayusan. Ngayon ang malaking araw ng engagement ng panganay na anak ng pamilyang Su, isa sa mga pinakamakapangyarihang pamilya sa Jiang City. Kabanata 15, Dragon sa gitna ng mga tao.
Ang mga tao mula sa mga mayayamang pamilya sa Jiang City, mga chairman ng korporasyon, at mga kinatawan mula sa iba't ibang larangan ay dumalo. Napakagarbo ng okasyon. Sa sandaling iyon, may dumating na convoy mula sa malayo at huminto sa harap ng hotel. Bumukas ang pinto ng sasakyan at bumaba ang isang grupo ng mga tao, may mga lalaki at babae, matatanda at bata. Ngunit may isang bagay na pareho sa kanila, lahat sila ay nakabihis ng pormal at may kakaibang presensya. Sila ay mula sa pamilyang Liu, isang third-tier na pamilya sa Jiang City. Si Liu Changhe ay nakasuot ng itim at pulang tangsuit at may hawak na tungkod. Gayunpaman, mukha siyang matamlay at pagod, tila may malubhang karamdaman. Inalalayan siya ni Liu Yue at sinabing, "Lolo, dapat po ay nagpapahinga na lang kayo sa bahay. Kami na lang ang pupunta para sa inyo." "Ayos lang," wika ni Liu Changhe habang iniiling ang kamay. "Ang pamilyang Su ay nagpadala sa atin ng imbitasyon. Ibinibigay nila sa atin ang karangalan, kaya dapat personal akong dumalo. At higit sa lahat, gusto ko ring makilala kung sino ang himalang doktor na nagpagaling kay Matandang Su. Kung maipapakilala lang ako ni Matandang Su sa doktor na iyon, mabuti sana." Sa nakaraang 3 araw kasi, ramdam niya na lalong bumibigat ang kanyang katawan at palaging pagod. Marami na rin siyang inanyayahang mga doktor para suriin siya, ngunit wala ni isa ang nakakita ng anumang problema. Naalala rin niya ang sinabi ni Yang Luo noong umalis ito sa pamilyang Liu 3 araw na ang nakalipas, na nagdulot sa kanya ng pagkabahala. Kaya kahit nahihirapan na siyang maglakad, nagpunta pa rin siya dito. Balak niyang hilingin sa himalang doktor na iyon na suriin siya at alamin kung ano ang problema. Nagsalita si Liu Zhanhua, "Tai, kung kaya niyang pagalingin si Matandang Su, tiyak na kaya ka rin niyang gamutin." "Oo nga, lolo. Basta pumayag lang siyang tumulong, tiyak gagaling kayo." Dagdag ni Liu Yue. Tumango si Liu Changhe, "Tara na." Pagpasok nila sa lobby ng hotel, nakita nilang marami ng tao ang naroon, nag-uusap-usap sa maliliit na grupo. "Balita ko, si Matandang Su, na 3 taon nang nakarete sa kama, ay gumaling dahil sa isang himalang doktor. Malaking balita ito sa Jiang City." "Siyempre alam ko," sabi, "kaya na raw niyang bumangon at maglakad." "Talaga, ang galing naman nun. Sana makilala ko rin ang doktor na iyon." Nang marinig ito, nakahinga ng mas magaan si Liu Changhe. Alam niyang 3 taon nang walang magawa ang napakaraming doktor para kay Su Guoxiong, ngunit ngayon ay gumaling ito at nakakalakad na. Patunay iyon na pambihira ang galing ng doktor. Kung gagamutin siya ng taong iyon, tiyak na mawawala ang kanyang karamdaman. Gitling-gitling-gitling. Samantala, hindi kalayuan, 3 binatang may hawak ng champagne ang nag-uusap. Sila ay sina Jiang Mingyo, He Jiahao, at Song Chengyu, ang mga anak ng 3 pinakamalalaking pamilya sa Jiang City, ang pamilya Jiang, He, at Song. May 5 top-tier na pamilya sa Jiang City, Jiang, He, Su, Song, at Qin. Brother Jiang, hindi ko inaasahan na ang pinakamagandang babae sa Jiang City, si Su Qingmei, ay biglang may pagkakasundong ikasal sa iba. Ang bilis at nakakagulat, sabi ni Song Chengyo na nakatali ang buhok sa likod na may ngising mayabang. "Old Song, huwag mo nang banggitin yan. Kita mo naman na masama ang loob ni Brother Jiang." Wika ni Hijiahao na may suot na gold-rimmed glasses. Sa puntong iyon, madilim ang ekspresyon ni Jiang Mingyo na nakaputing suit. Bilang anak ng pinakamayamang pamilya sa lungsod, sanay siyang makuha ang gusto niya, pati sa itsura at yaman. Matagal na niyang nililigawan si Su Qingmei ngunit palaging tinatanggihan. Hindi niya inaasahan na ngayong araw mismo ay may pagkakasundong ikasal ito sa iba. Sino kaya yun? Paanong may lakas ng loob siyang angkinan ang babaeng para sa akin? Mariin niyang tinanong, "Hindi ba sinabi ko sa inyo na alamin kung sino ang lalaking yun?" Sumagot si Hijiahao, "Brother Jiang, nagpasaliksik na ako nitong mga nakaraang araw pero wala pa ring balita. Malalaman din natin yan, anong ka ba?" Sabat ni Song Chengyu, "Brother Jiang, napakaraming magaganda sa mundo. Bakit ka magpupumilit sa isa lang? Masarap kaya maging parang ako, parang kasal gabi-gabi. Lumayas ka." Senggal ni Jiang Mingyo, "Si Su Qingmei ay akin lamang. Papatahimikin ko ang sinumang manghihimasok. Wala ka talagang pag-asa." Umiling si Song Chengyu, "Sige na, hahanapin ko na ang gagawin, kung ngayong gabi."
Old song, sana mamatay ka sa ibabaw ng babae balang araw. Biro ni Hijahaw, hahaha. Old he, huwag kang mag-alala. Tawa ni Song Chengyo habang naglakad palayo. Gitling gitling gitling. Samantala, sa dressing room ng hotel. Abala ang ilang top makeup artist sa pag-aayos kay Su Qingmei. Nakatitig siya sa salamin, tila tulala. Kasalimpit ang mangyayari ngayon. Bagaman hindi niya tinanggihan si Yang Luo, ramdam niyang may kaunting panghihinayang siya para sa sarili. Kailanman, hindi pa siya nagkaroon ng relasyon. Pero ayaw niyang sumuwi sa kagustuhan ng kanyang lolo, kaya pumayag na lang siya. Pumasok noon si Su Guokshong na nakasuot ng pulang tangsuit. Lolo, bakit kayo nandito? Tanong ni Su Qingmei. Ngumiti si Su Guokshong. Narito lang ako para kamustahin ka. Tumango ang mga makeup artist at iniwan silang mag-isa. Nasaan si Xiao Luo? Tanong ni Su Guokshong. Nasa banyo po. Sagot ni Su Qingmei. Tumango ang matanda. Qingmei, galit ka ba kay lolo? Nagulat siya bago umiling. Hindi po, pero kahit hindi ka galit, hindi ka rin naman komportable, di ba? Nanahimik siya, nakapikit ng bahagya. Nagpatuloy ang matanda. Qingmei, hindi pa ako nagkakamali sa paghusga ng tao sa buong buhay ko. Kaya dapat mong paniwalaan si lolo, si Xiao Luo ang pinakamainam na kapareha para sa iyo. Baka ngayon, mukha siyang walang-wala, pero balang araw, lilipad siya at magiging isang dragon sa gitna ng mga tao. Dahil po ba sa galing niya sa medisina? Tanong ni Su Qingmei. Natural, napakahusay niya sa medisina. Ngumiti si Su Guokshong. Pero higit pa roon, ang tinitingnan ko ay ang kanyang pagkatao. Kahit bata pa siya, kalmado at hindi sakam sa yaman o katanyagan. Wala pa akong nakikilalang kabataang katulad niya sa lungsod na ito. Tahimik na tumango si Su Qingmei. Totoo nga, isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi niya tinanggihan si Yang Luo. Kung ibang tao lang, tiyak na sinamantala na ang pagkakataon matapos pagalingin ang kanyang lolo. Pero si Yang Luo, wala man lang hinihingi. Nang alukan pa siya ni Huang Taiyang na maging guru nito, nag-atubili pa siya. At nang imbitahan siya ni Tang Guangren na maging direktor ng Traditional Chinese Medicine Department sa Central Hospital na may taunang sahod na 5 milyong yuan, direkta niya itong tinanggihan. At higit sa lahat, alam niyang hindi ito pagpapanggap, tunay siyang walang interes sa mga ganoong bagay. Ngumiti si Su Guokshong. Sige na, hindi na ako magsasalita pa. Pag-isipan mo na lang. At kung maaari, ipapasok mo siya sa kumpanya mo. Tulungan ka niya. Ang gintong koi, hindi pwedeng manatili sa maliit na tubig. Kapag dumating ang unos, nagiging dragon ito. Hahaha, sa masayang tawa, iniwan siya ng kanyang lolo. Nakatitig si Su Qingmei sa salamin, mahina niyang bulong. Yang Luo, talaga bang karapat-dapat kang pagkatiwalaan ko ng buong buhay ko? Kabanata 16, Mga inaasahan. Tagasalin, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. Sa mga oras na iyon, sa banyo ng hotel, lumabas si Yang Luo mula sa banyo at papunta na sana sa dressing room. Ngunit sa sandaling iyon, may tinig na tumawag mula sa likuran. Mas mahigit, sandali lang, gwapo. Nang marinig ang tinig, kumunat ang noo ni Yang Luo at lumingon. Hindi kalayuan, may dalawang babaeng nakasuot ng gown at makapal ang make-up. Sila ay sina Liu Yue at Liu Yutang. Mas mahigit, bakit kayo? Pagkakita kay Yang Luo, biglang pumangit ang mukha nito. Ngayong nakasuot ng maayos na itim na suit si Yang Luo na akma sa kanyang payat na pangangatawan at inayos pa ang buhok, mula sa likuran ay mukha siyang isang pormadong lalaki. Dahil dito, hindi agad siya nakilala ni Liu Yutang at plano pa sanang ligawan ito. Mula nang ma-engage ang kanyang kapatid sa batang amo ng pamilyang Zhao, labis siyang nainggit at nagselos. Gusto rin niyang makipagrelasyon sa isang anak ng mayamang pamilya. Ngunit hindi niya inaasahan na ang lalaking pinupurmahan niya ay ang probinsyanong nakasalubong niya 3 araw na ang nakalipas. Lalo pat 3 araw na ang nakaraan, nasampol pa siya ng lalaking ito. Kaya't mas lalo niya itong kinamuhian. Nagulat din si Liu Yue. Hindi niya inaasahan na makakakita siya ng ganitong ayos ni Yang Luo. Ngunit kahit magmukha pa itong disente, para sa kanya, kung wala kang kapangyarihan o impluwensya, wala ka ring halaga. Nangangitim ang mukha ni Yang Luo nang tanungin niya. Mas mahigit, ano iyon? Ayaw na talaga niyang makipag-ugnayan pa sa dalawang babaeng ito. Mas mahigit, anong ginagawa mo rito, probinsyano?
Tanong ni Liu Yuting ng malamig. Sumagot lang si Yang Luo. Mas mahigit, wala naman sigurong kinalaman sa inyo kung nasaan ako, hindi ba? Nakapatong ang mga kamay sa bewang, tinukso siya ni Liu Yuting. Mas mahigit, probinsyano, para bang bagay ka rito. Ngayon ay araw ng engagement ng panganay na anak na babae ng pamilya Su. Lahat ng nandito ay mga makapangyarihang tao. Sa tingin mo ba may karapatan kang pumunta rito? Naka-cross arm si Liu Yue at nanunuya. Mas mahigit, Yang Luo, akala mo ba kaibigan ka talaga ni Miss Su? Kahit hindi ko alam kung paano kayo nagkakilala, sasabihin ko na ito sa'yo, hindi kayo magka-level. Kaya mas mabuting huwag ka nang magbalak na makihalubilo sa pamilya Su. Hindi ka karapat-dapat makipagkilala sa kanila. Napangisi si Yang Luo. Mas mahigit, sino ba talaga ang gustong kumapit sa pamilya Su? Sa tingin ko kayo ang mas gustong umakyat sa kanila, tama ba? Mas mahigit, hayop ka, anong sinabi mo? Galit na sigaw ni Liu Yutang, halos gustong lapain si Yang Luo. Galit ding nanginginig si Liu Yue. Totoo kasi ang sinabi ni Yang Luo, gusto nga talaga ng pamilya Liu na mapalapit sa pamilya Su. Pero ngayong inamin ito ng direkta, natural na nena sila. Hindi na sila pinansin ni Yang Luo at tumalikod na para umalis. Mas mahigit, tumigil ka dyan. Sigaw ni Liu Yue. Mas mahigit, ano pa? Malamig na tanong ni Yang Luo habang nakatingin sa kanila. Gusto niyo pa bang makipagsapakan? Nang marinig ang kanyang tinig at makita ang matalim niyang tingin, napaatras ang dalawa sa takot. Mas mahigit, mga tanga. Pangungot siya ni Yang Luo bago tuluyang umalis. Mas mahigit, hayop, hayop, mamatay ka sana ng malagim. Sigaw ni Liu Yuting sa galit. Mas mahigit, inaway niya si Young Master Zhao at ang mga tao sa Eastern District. Malapit na ang katapusan niya, tiyak na magiging malupit ang kanyang kamatayan. Ani Liu Yue ng madilim ang mukha. Halika na, punta tayo sa hall, magsisimula na ang engagement banquet. Mas mahigit, sige, sagot ni Liu Yuting at sumunod sa kapatid papunta sa hall. Gitling gitling gitling. Samantala sa lobby ng hotel. Habang lumilipas ang oras, halos lahat ng mga bisitang imbitado sa engagement banquet ay dumating na. Nag-uusap-usap ang mga tao at masigla ang kapaligiran. Mas mahigit, sino kaya ang mapapangasawa ni Miss Su? Akala ko makikipag-alyansa sa ibang pinakamakapangyarihang pamilya sa Jiang City ang pamilya Su, pero mukhang hindi ganun. Baka naman mula sa ibang probinsya o lungsod ang pamilya ng mapapangasawa niya. Sino kayang maswerteng lalaking makakapag-asawa ng ganyang kagandang babae? Habang abala ang lahat sa usapan, dumating si Su Guoksyong suot ang pulang tangsuit. Mapula ang mukha at punong-puno ng enerhiya. Mas mahigit, tingnan niyo. Si matandang Ginoo Su. Grabe, talagang gumaling na si matandang Ginoo Su. At mukhang malakas pa, parang hindi galing sa malubhang sakit. Mukhang totoo ang chismis. May mahiwagang doktor nga na gumaling sa kanya. Nagulat ang lahat sa kanilang nakita. Alam ng lahat na 3 taon nang nakarete si Su Guoksyong sa ospital, at walang doktor na nakapagpagaling sa kanya. May chismis pa nga na malapit na siyang mamatay. Pero ngayon, nakatayo siya sa harapan nila at tila mas bata pa ng 10 taon. Kung hindi nila ito nakita ng personal, hindi sila maniniwala. Mabilis na lumapit si Su Guoksyong sa harapan at ngumiti. Mas mahigit, salamat sa pagpunta ninyo sa engagement banquet ng aking apo ngayon. Sigurado akong curious kayo kung sino ang nakagaling sa aking matagal ng karamdaman at kung sino ang ikakasal sa aking apo, tama? Sasabihin ko na ngayon, ang lalaking gumaling sa akin at ang mapapangasawa ng aking apo ay iisang tao. Pagkasabi nito, tahimik ang buong lugar. Mas mahigit, grabe, totoo ba to? Yung mahiwagang doktor ay siya ring mapapangasawa ni Miss Su. Sigaw ng isa, mas mahigit, paano mangyayari yun? Akala ko yung doktor ay matanda na at may bigot. Ibig bang sabihin ay isa pala siyang binata? Gulat ng isa pa. Hindi nila maisip na ipapakasal ni Su Guoksyong ang mahal niyang apo sa isang matanda. Samantala, nabigla rin sina Liu Changhe, Liu Zanhua, at buong pamilya Liu. Sabi ni Liu Zanhua, mas mahigit, siguro ang doktor na iyon ay isang batang talento mula sa sinaunang pamilya ng mga manggagamot. Sabi naman ni Liu Changhe, mas mahigit, kailangan nating bumuo ng magandang relasyon sa doktor na iyon. Sumang-ayon ang lahat ng miyembro ng pamilya Liu.
Uminom ng pulang alak si Song Chengyu at ngumiti. Mas mahigit, nakakatuwa. Hindi ko inakalang si Miss Su pala ay mai-engage sa doktor na gumaling kay matandang Ginoo Su. Itinaas din ni Hijiao ang baso at nagsabi, mas mahigit, inaasahan kong makita kung sino ang lalaking mapapalad na makakauwi ng ganitong kagandang babae. Samantala, tahimik lang at may madilim na mukha si Jiang Mingyu habang nilalaklak ang alak. Mas mahigit, matandang Ginoo Su, huwag mo na kaming patagilan pa. Ilabas mo na si Miss Su at ang kanyang mapapangasawa. Sigaw ng isa, sabik na rin ang lahat na makita ang tunay na anyo ng mahiwagang doktor. Mas mahigit, sige, sige, sige. Huwag kayong mainip. Tatawagan ko na ang aking apo at manugang. Tumatawang sabi ni Su Guokshong bago sumigaw paitaas. Apo, manugang, bumaba na kayo at magpakilala sa lahat. Gitling, Kabanata 17, Walang hanggang pagsisisi. Tagasalin, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. Pagkatapos niyang magsalita, tumugtog ang malamyos na musika sa hotel. Kasunod nito, may mga yabag na narinig mula sa ikalawang palapag ng hotel. Lahat ng nasa bulwagan ay tumingin paitaas sa ikalawang palapag. Dalawang figure ang naglakad mula sa pasilyo sa malayo. Pagdating ng dalawa sa hagdanan, malinaw nang nakita ng lahat ang kanilang mga mukha. Si Yang Luo at Su Qingmei iyon. Nakasuot si Yang Luo ng maayos na itim na Amerikana, at si Su Qingmei naman ay may suot na mahabang puting bestida. Para silang gintong magkasintahan, kumikislap sa liwanag. Ngunit nang makita siya ng pamilya Liu, para silang tinamaan ng kidlat at napatulala. Paano ito nangyari? Namulat ng malaki ang mga mata ni Liu. Yuteng sa gulat. Paanong ang hampas lupang iyon ay magiging kasintahan ni Miss Su? Hindi ito totoo, imposibleng totoo ito. Napanganga rin si Liu Yue, at sobrang pangit ng kanyang ekspresyon, para bang nakalunok siya ng langaw na patay. Pati sina Liu Changhe, Liu Zanhua, at iba pang miyembro ng pamilya Liu ay napatulala rin. Napakalakas ng dagok na iyon, hindi sila agad nakabawi. Ang taong nakatakdang ikasal sa panganay na anak ng pamilya Su sa Jiang City ay ang hampas lupang iniinsulto nila 3 araw lang ang nakalipas. At higit pa roon, siya pala ang Diyos Doktor na nakagamot kay matandang Ginoo Su. Hindi ka panipaniwala, pero ang katotohanan ay nasa harap nila, kaya't wala silang magawa kundi paniwalaan ito. Napasabi si Liu Zanhua, Ama, siya ba talaga ang nakagamot kay matandang Ginoo Su, ganun ba siya kagaling sa medisina? Mahigpit na hinawakan ni Liu Changhe ang kanyang tungkod. Salit-salit na naninilaw at namumula ang kanyang mukha, hindi makapagsalita. Plano pa naman niyang gamitin ang koneksyon ni Su Guokshong para makiusap sa Diyos Doktor na iyon upang magpagamot. Pero hindi niya alam na si Yang Luo pala iyon. Ngayon nalubusan na niyang na-offend si Yang Luo, tutulungan pa kaya siya nitong magpagamot. Nang hinayang siya ng labis. Kung nagawa ni Yang Luo na pagalingin ang matagal ng karamdaman ni Su Guokshong, ibig sabihin ay napakagaling niya sa medisina. At kung ganyang kabata ay isa ng Diyos Doktor, siguradong walang hanggan ang kanyang magiging kinabukasan. Kung naging manugang nila si Yang Luo, baka sumikat at umasenso pa ang pamilya Liu sa ilalim ng kanyang pamumuno. Pero ngayon, pangarap na lang lahat iyon. Pagsisisi, walang hanggang pagsisisi ang damaloy sa kanyang puso. Samantala, hindi kalayuan, si Zhao Tianheng na may payle at may tungkod ay nakatitig kay Yang Luo. Mapula ang mga mata nito sa galit, inggit, at selos. Ang lalaking ito na walang pinanggalingan ay kasintahan na ng babaeng pinapangarap niya. Paanong nangyari iyon? Sa ilalim ng mga mata ng lahat, hinawakan ni Su Qingmei ang braso ni Yang Luo at magkasama silang bumaba ng hagdan patungo kay Su Guokshong. Masayang ipinakilala ni Su Guokshong, mga kaibigan, itong binatang ito ang Diyos Doktor na nakapagpagaling sa aking matagal ng karamdaman. Siya rin ang aking manugang, si Yang Luo. Kung hindi ako iniligtas ni Little Luo mula sa bingit ng kamatayan, matagal na sana akong patay. Bukod pa riyan, hindi lamang siya magaling sa medisina, napakabuti rin ng kanyang pagkatao. Sana ay pahalagahan ninyo siya. Matandang Ginoo Su, tiyak yan. Karangalan naming maging kaibigan ng Diyos Doktor na ito. Talento si Ginoo Yang at kakaiba ang karisma. Bagay na bagay sila ni Miss Su. Ang pamilyang Qin ay nag-aalay ng pares ng batong jade na parang mandarin ducks. Naway maging walang hanggan ang inyong pag-ibig.
Ang Tianhua Corporation ay nagbibigay ng Dragon Phoenix Jade Pot. Naway maging masaya ang inyong pagsasama. Ang Fashion Jewelry Shop ay nagbibigay ng 99 na gold bars. Naway maging matibay pa sa ginto ang inyong pag-ibig. Iba't ibang mamahaling regalo ang ibinigay habang todo puri ang lahat. Nang makita ito, nanlaki ang mata ng pamilya Liu at parang dumudugo ang puso. Lalo na si Liu Yue, halos mabaliw sa inggit. 3 araw lang ang nakalipas, kahit noong engagement niya kay Zhao Tianheng, wala siyang natanggap na ganito kadaming mamahaling regalo. Napakalaki ng agwat. Napatingin si Su Guoxiong sa pamilya Liu at malakas na nagtanong, "Mga kaibigan, ano ang masasabi ninyo sa aking manugang?" Magaling, syempre magaling. Sa galing niya sa medisina, walang hanggan ang kanyang mararating. Sunod-sunod ang papuri kay Yang Luo. Ngumiti si Su Guoxiong at nagpatuloy, "Sa totoo lang, may engagement na si Yang Luo 3 araw ang nakararaan. Sayang, hindi alam ng mga taong iyon ang halaga niya. Hindi lang nila tinapos ang kasunduan, pinahiya pa nila si Little Luo at pinalayas. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa kanila, dahil kung hindi nila ginawa iyon, hindi sana ako nagkaroon ng ganitong kahanga-hangang manugang. Diyos ko, sino kayang tanga ang nagpaalis sa ganyang klaseng manugang? Kung sa amin napunta ang isang Diyos doktor na manugang, tatawa ako sa panaginip ko. Hindi lahat ay kasing talas ng mata ni matandang Ginoo Su. Ang mga hindi nakadalaw sa engagement ng pamilya Liu 3 araw ang nakalipas ay nagsalita, ngunit ang mga nakadalaw ay alam kung sino ang tinutukoy. Namula sa hiya ang pamilya Liu at gusto na sanang umalis, ngunit hindi sila makaalis. Kung aalis sila ngayon, parang nilalapastangan nila ang pamilya Su. Kapag nangyari iyon, siguradong mahihirapan sila. Cough, cough. Nahihirapang huminga si Liu Changhe, dinampot ang panyo, at malakas na umubo hanggang sa may dugo. Ama, Lolo, nagulat sina Liu Zhanhua at Liu Yue. Napalingon ang lahat sa kanila, may iba't ibang reaksyon. Kumusta ka, matandang Liu? May nararamdaman ka ba? Tanong ni Su Guoxiong na kunwari nag-aalala. Umiling si Liu Changhe, ayos lang ako, matandang Ginoo Su. Ayos lang. Aba, matandang Liu, ano naman ang masasabi mo sa aking manugang? Nakangiting tanong ni Su Guoxiong. Nang marinig ito, nang hinalalo si Liu Changhe at kinailangan pang alalayan ni Liu Zhanhua. Napipilitang ngumiti si Liu Changhe, matandang Ginoo Su, napakagaling ng iyong manugang. Talagang mahusay siya, hahaha, sang-ayon ako. Malakas na tawa ni Su Guoxiong. Kaya't kain at inom lang kayo ngayong gabi. Nagsimula ang handaan at nagtagayan ang lahat. Dumiretso sina Yang Luo at Su Qingmei sa mesa ng pamilya Liu. Miss Su, Ginoo Yang, binabati ko kayo. Wika ni Liu Changhe habang nanginginig at may hawak na baso. Tumayo rin ang iba pang miyembro ng pamilya Liu. Naningkit ang mga mata ni Yang Luo at tinanong, "Liu Changhe, totoo bang binabati mo kami ni Qingmei? O pakitang tao lang?" Gitling, Kabanata 18, kaya kitang gamutin. Liu Changhe ay ngumiti at sinabi, "Siyempre, taos puso akong bumabati sa. Heyep ka, huwag mong isipin na pwede ka nang magyabang sa harap namin dahil lang nakipag-ugnayan ka sa pamilya Su." Sigaw ni Liu Yuteng kay Yang Luo. "Tahimik ka." Sigaw ni Liu Changhe ng galit. Natakot si Liu Yuteng at hindi na muling nagsalita. Tumingin si Yang Luo kay Liu Changhe at ngumiti, "Liu Changhe, naaalala mo pa ba ang sinabi ko sa iyo 3 araw na ang nakalipas?" "Anong sinabi?" Tanong ni Liu Changhe na may pangit na ekspresyon. Malamig na sinabi ni Yang Luo, "Nakapaghanda ka na ba ng kabaong? Hindi ka naaabot pa ng ilang araw." "Ikaw." Dahil sa galit, napabuntong hininga si Liu Changhe at muling umubo ng dugo. "Lolo." Agad na inalayan ni Liu Yue ang kanyang lolo at sinulyapan si Yang Luo ng masama. "Heyep ka, huwag kang masyadong magmalaki. Anong galing ang ipinagmamalaki mo? Maraming magagaling na manggagamot sa mundong ito. Wala ka sa kalingkingan nila." Kumpiyansang sagot ni Yang Luo, "Totoo, maraming magagaling na manggagamot, pero halos wala ni isa ang may kukumpara sa akin." Kasinungalingan, gigil na sigaw ni Liu Yue. Hindi siya pinansin ni Yang Luo at muling tumingin kay Liu Changhe. "Liu Changhe, para sabihin ko sa iyo ang totoo, bago ako bumaba ng bundok, may iniwang bilin sa akin ang aking guro. Kung tinupad mo sana ang kasunduan sa kasal, palalawigan ko pa ang buhay mo ng 10 taon.
Kahit pa napakiusapan mo ako na kanselahin ang kasunduan, tutulungan pa rin sana kita. Kahit papaano, madadagdagan pa ng ilang taon ang buhay mo. Pero ngayon, kalimutan na lang natin. Pahalagahan mo na lang ang nalalabi mong mga araw. Pagkasabi noon, hinawakan ni Yang Luo ang kamay ni Su Qingmei at umalis. Hindi kaagad nakapagsalita si Liu Changhe hanggang makaalis si Yang Luo. Nakatayo lamang siya, tulala. 10 taon ng buhay, isang buong dekada. Gaano man siya kayaman, hindi niya kayang bilhin ang 10 taon na iyon. Ngunit dahil sa isang maling desisyon, hindi lang niya sinira ang kasunduan sa kasal, kundi lubusan pang na-offend si Yang Luo. Para bang tinutusok ng kutsilyo ang puso ni Liu Changhe habang lalo pang nadagdagan ang kanyang pagsisisi. Agad siyang inaliw ni Liu Yue, "Lolo, huwag mong pansinin ang pagmamagaling ng taong iyon. Mabubuhay ka pa ng matagal." Dagdag ni Liu Zhenhua, "Kai, nandito naman sa Jiang City sina Divine Dr. Huang at Divine Dr. Cao. Iimbitahan ko sila para gamutin ka sa mga susunod na araw. Kapag nagtulungan ang 2 dakilang manggagamot, tiyak na gagaling ka. Umaasa na lang tayo," dahan daw ang sagot ni Liu Changhe. Gitling gitling gitling. Pagkaalis ni Yang Luo at Su Qingmei, pumunta sila sa isa pang mesa para mag-toast. Sa daan, nagtanong si Su Qingmei, "Yang Luo, totoo ba ang sinabi mo? Talagang ilang araw na lang ang buhay ni Liu Changhe?" "Oo, totoo." Tumanggo si Yang Luo. Ngayon, kumalat na ang death aura sa buong katawan niya. Bukod sa akin, wala nang makapagliligtas sa kanya. Napakindat si Su Qingmei at nagtanong, "Yang Luo, gaano ka kagaling sa medisina?" Ngumisi si Yang Luo, "Sa buong China at maging sa buong mundo, tanging ang aking guru lang ang mas magaling sa akin. Wala nang iba, napakaraming magagaling na manggagamot sa mundo. Paano mo nasabi na mas magaling ka sa kanila? Tigilan mo ang pagbubuhat ng bangko." Napailing si Yang Luo at bahagyang kumibit balikat, "Bahala ka kung maniniwala ka o hindi." Gitling gitling gitling. Maya-maya, dinala siya ni Su Qingmei sa isang mesa. Lahat ng nakaupo roon ay may mataas na karisma. Sabi ni Su Qingmei, "Yang Luo, ito ang pamilya Qin mula sa Jiang City. Matagal nang magkaibigan ang pamilya Qin at pamilya Su, at palaging mabuti ang ugnayan." Tumanggo si Yang Luo, "Qingmei, binabati kita at nakatagpo ka ng mabuting asawa." Ngumiti ang isang matandang lalaki na nakasuot ng Chinese tunic suit, si Qin Zhuorong, ang patriarka ng pamilya Qin. "Salamat po, Lolo Qin." Ngumiti si Su Qingmei. Tumingin si Qin Zhuorong kay Yang Luo at seryosong sinabi, "Binata, parang apo ko na si Qingmei. Kapag sinaktan mo siya, hindi kita palalampasin." Napangiti si Yang Luo, "Hindi ko nga kayang saktan si Qingmei, mas lalo ko pa siyang paprotektahan." "Haha, mabuti, mabuti," tawa ni Qin Zhuorong. Gitling gitling gitling. "Qingmei, binabati kita. Hindi ko inakalang mawawala ka agad sa pagiging single." Isang babae sa wheelchair ang ngumiti kay Su Qingmei. Paglingon ni Yang Luo, sandali siyang natigilan. Ang buhok ng babae ay mahaba at itim na parang seda. Ang mga mata ay maliwanag, ang kilay ay banayad ang kurba, ang pilik mata ay makapal, ang labi kasing pula ng talulot, at ang balat ay kasing puti ng nyebe, parang snow lotus sa heavenly mountain, dalisay at walang kapintasan. Ngunit bakit siya nakaupo sa wheelchair? Hinawakan ni Su Qingmei ang kamay ng babae, "Salamat, Momo. Darating din ang araw na mahahanap mo ang taong para sa iyo." Bahagyang napayuko ang babae, may lungkot sa kanyang mga mata. Tinanong ni Yang Luo, "Qingmei, sino siya?" "Siya ang matalik kong kaibigan, si Qin Yimo," pagpapakilala ni Su Qingmei. "Magandang araw, Ginoong Yang. Ako si Qin Yimo." Ngumiti siya at iniabot ang kamay. Nakipagkamay si Yang Luo, "Miss Qin, ang iyong mga binti ay." Napabuntong hininga si Qin Zhuorong, 5 taon na ang nakalipas nang magkaroon ng muscle atrophy si Momo. "Pinatingnan na namin siya sa napakaraming doktor, pero walang lunas. At sabi pa ng doktor, malamang hindi na siya aabot ng higit sa 1 taon. Tumingin si Yang Luo kay Qin Yimo, "Miss Qin, maaari ko bang makita ang iyong mga binti?" "Yang Luo, kaya mo bang gamutin si Momo?" May pag-asa sa mga mata ni Su Qingmei. Maging sina Qin Zhuorong at iba pang miyembro ng pamilya Qin ay napatingin sa kanya na puno ng pag-asa. Sabi ni Yang Luo, "Titingnan ko muna. Sa tingin ko, walang malaking problema."
Nagningning ang mga mata ni Qin Yimo sa narinig. Hindi siya tumanggi, itinaas niya ang laylayan ng kanyang damit upang ipakita ang kanyang mga binti. Nang makita iyon, hindi napigilan ni Yang Luo ang mapasinghap. Lubos nang nagwakas ang mga kalamnan sa kanyang mga binti. Ang balat ay kulubot at mapotla, at wala nang anumang senyales ng sigla. Lumuhod si Yang Luo, hinaplos at pinisil ang mga binti, pinag-aralan ang kalamnan, litid, at buto. Pagkatapos, bahagya siyang napakunot noo. Napasimangot ang pamilya Qin, worry na walan ng pag-asa. Yang Luo, kaya mo bang gamutin si Momo? Tiyak na kaya mo, hindi ba? Mabilis na tanong ni Su Qingmei. Mapait na ngumiti si Qin Yimo. Qingmei, huwag mong pahirapan si Ginoong Yang. Alam ko ang kalagayan ko, wala ng lunas. Sino ang nagsabing walang lunas? Mariing sinabi ni Yang Luo, baka sa iba wala, pero kaya ko. Nagulat ang lahat at napatingin sa kanya. Bakit ka kumunot noo kanina? Tanong ni Su Qingmei. Ibinalik ni Yang Luo ang laylayan ng damit ni Qin Yimo at tumayo. Medyo malala lang ang kondisyon ni Miss Qin, pero kapag ginamo, gagaling siya. Kailangan lang ng kaunting panahon. Kabanata 11, Pagtutuos. Talagang kaya mong pagalingin si Momo. Labis ang pagkagulat at tuwa ni Su Qingmei habang mahigpit niyang hinawakan ang braso ni Yang Luo. Nakatitig din si Qin Yimo kay Yang Luo na parang hindi makapaniwala, at may mga luha nang namumuo sa kanyang mga mata. Mula nang magkaroon siya ng muscle atrophy, pakiramdam niya ay nagsimula na ang pagbibilang ng mga araw ng kanyang buhay. Hindi niya kailanman inisip na darating ang araw na may magsasabi sa kanya na kaya siyang pagalingin. Maging sina Qin Zhuorong at iba pang miyembro ng pamilya Qin ay labis ang kasabikan. Pagkatapos ng lahat, si Qin Yimo ang tinaguri ang henyo ng bagong henerasyon ng pamilya Qin at matagal nang pinapahalagahan at tinutulungan ng pamilya. Kahit naka-wheelchair siya dahil sa sakit, marami pa rin siyang naitulong sa kanilang pamilya. Kung muling makakatayo si Qin Yimo, tiyak na malaking balita iyon para sa kanila. Puno ng emosyon, namula ang mga mata ni Qin Zhuorong. Mas mahigit, Xiao Luo, kung mapapagaling mo si Momo, malaki ang utang na loob ng pamilya Qin sa'yo. Gitling. Matanda na Qin, matagal nang magkaibigan ang pamilya Qin at Su. Bukod pa roon, magkaibigan sina Miss Qin at Qingmei. Paano ko naman hindi siya tutulungan? Kumaway si Yang Luo at nagpatuloy. Mas mahigit, pero matagal na nang may sakit si Miss Qin. Kakailanganin ng kalahating buwan para tuluyang gumaling. Gitling. Ano, kalahating buwan lang. Nagulat si Qin Zhuorong. Akala niya, ang ibig sabihin ni Yang Luo sa matagal, ay taon o dekada. Maging si Su Qingmei ay napatigil. Kung hindi lang niya nasaksihan ang pagpagaling ni Yang Luo sa kanyang lolo, hindi niya ito paniniwalaan. Hindi na napigilan ni Qin Yimo ang kanyang luha. Mas mahigit, Ginoong Yang, kung mapatayo mo akong muli, buong buhay ko iaalay ko para masaklian ka. Ngumiti si Yang Luo. Mas mahigit, hindi ko kailangan ng kabayaran. Ayokong manatiling nasa wheelchair ang isang magandang tulad mo. Sa narinig, napatawa si Qin Yimo, at napakaganda ng tanawing iyon. Gitling. Nag-alok si Su Qingmei. Mas mahigit, ganito na lang, Momo. Tumira ka muna sa bahay namin habang ginagamot ka ni Yang Luo. Mas madali para sa kanya ang gamutin ka. Sige, sagot ni Qin Yimo. Pagkatapos, nag-toast sina Yang Luo at Su Qingmei sa pamilya Qin bago lumipat sa ibang mesa. Gitling. Sa kabilang panig, sa isang mesa sa lobby ng hotel, umiinom si Jiang Minggayo. Mas mahigit, Old He, Old Song, imbestigahan niyo ang lalaking to na si Yang Luo. Gusto kong malaman ang pinagmulan niya. Sige, tumanggo sina He Jiahao at Song Chengyo. Gitling. Biglang sumabat si Zhao Tianheng, may tungkod at may hawak na baso ng alak. Mas mahigit, Young Master Jiang, hindi na kailangang mag-aksaya pa ng oras. Kilala ko ang lalaking yun. Oh, malamig na tanong ni Jiang Minggayo. Mas mahigit, saan nanggaling ang taong yun? Galing siya sa kabundukan, natutunan lang ang kaunting medisina mula sa isang ermitanyo. Sinuwerte lang siya nang payagan siyang gamutin si Lolo Su, kaya nakuha niya ang pabor nito. Sigurado ka? Tumingin si Jiang Minggayo ng diretso kay Zhao. Tumanggo ito. Mas mahigit, oo, totoo yan. May atraso nga ako sa kanya, bali ang binti ko dahil sa kanya.
Ikinwento niya ang nangyari 3 araw ang nakalipas. Alam niyang mahirap maghiganti mag-isa, kaya lumapit siya kay Jiang Mingyu para gamitin ang kapangyarihan nito. Gitling gitling gitling. Pagkarinig, natawa si Song Chengyo. Mas mahigit, bumpkan lang pala. Umiling si He Jiahao. Mas mahigit, isang hamak mula sa bundok na magtatangkang makipagsabayan sa ating brother Jiang. Nakakatawa, ngumisi si Jiang Mingyu. Mas mahigit, akala ko may saysay ang taong yun. Yun pala, walang-wala lang. Nag-aalalang sabi ni Jiao. Mas mahigit, pero protektado siya ng pamilya Su. Baka hindi tayo payagan. Mayabang na sagot ni Jiang. Mas mahigit, 3 ang pamilya natin. Sa Jiang City, walang makakabangga sa atin, kahit pamilya Su. Natuwa si Jiao at agad ng bola. Mas mahigit, tama. Kung magtutulungan kayong 3, walang makakalaban. Pinapurihan siya ni Jiang. Mas mahigit, marunong ka palang magsalita. Sumama ka na lang sa amin. Laking tuwa ni Jiao, agad nagsilbing parang alipin at tinagayan sila. Gitling gitling gitling. Biglang, isang malakas na boses mula sa labas. Mas mahigit, oy, ang saya dito ah. May mga yabag na papasok, isang grupo ng mga lalaking nakaitim at may mabagsik na presensya. Nanguna ang isang matipuno, medyo maitim ang balat at may matigas na mukha. Hindi napigilan ng mga gwardya ng hotel ang grupo. Nagulat ang lahat sa hall. Mas mahigit, mga tao ng Eastern Alliance yun ah. Bakit sila nandito? Hindi mukhang bisita sa engagement banquet. Parang manggugulo. Gitling gitling gitling. Nakita rin sila ni Yang Luo, pati si Li Yuanbao na may cast sa kanang braso. Ang lalaking inupakan niya 3 araw ang nakalipas. Alam niyang para sa kanya ang pagpunta nila. Tinanong niya si Su Qingmei. Mas mahigit, ano bang background ng Eastern Alliance? Ipinaliwanag ni Su. Mas mahigit, may 4 na underground chamber of commerce dito sa Jiang City, Eastern Alliance sa Silangan, Southern Sky sa Timog, West Wind sa Kanluran, at North Rising sa Hilaga. Malakas ang bawat isa, parang kapantay ng unang ranggong pamilya. Ganun ba? Sino ang pinuno? Tanong ni Yang Luo. Mas mahigit, si Jiang Tianlong. May 5 siyang Heavenly Kings. Isa doon itong si Qiao Zudong, kilala bilang Greedy Wolf. Gitling gitling gitling. Napakunot noo si Su Qingmei. Mas mahigit, hindi naman tayo nagkikialaman dati. Bakit kaya nandito sila ngayon? Matalim ang mata ni Yang Luo. Mas mahigit, kung hindi ako nagkakamali, para sa akin sila nandito. Ano, para sa'yo? Gulat ni Su Qingmei. Mas mahigit, ano ibig mong sabihin? Super Insane Doctor of the Goddess. Kabanata 20, saan ka kumukuha ng kumpiyansa mo? Hindi itinago ni Yang Luo at ikinwento niya kay Su Qingmei ang nangyari 3 araw na ang nakalipas. Pagkarinig sa mga sinabi ni Yang Luo, nanlamig ang ekspresyon ni Su Qingmei. Talagang sobra na si Zhao Tianheng. Naglakas loob pa siyang utusan ng iba para bugbugin ka. Hindi ko sila patatawarin. Habang nagsasalita, pinaalalahanan niya si Yang Luo. Yang Luo, huwag ka munang magpakita mamaya. Si Lolo na ang bahala sa problema. Hindi na kailangan, sagot ni Yang Luo habang umiiling. Ang mga taong yan, walang magagawa sa akin. Sumagot si Su Qingmei, sa pagkakaalam ko, si Qiao Zudong ay isang mandirigmang marunong sa pakikidigma, martial warrior, na may malakas na kakayahan. Kaya huwag kang padalos-dalos. Ngumiti si Yang Luo. Huwag kang mag-alala, wala lang sa akin ang taong yan. Umiling si Su Qingmei na tila wala nang magawa. Sa isip niya, Yang Luo, napakayabang mo. Wala kang ideya kung gaano nakakatakot ang isang martial warrior. Kahit mahusay ang iyong kakayahan sa medisina, hindi ibig sabihin kaya mong talunin ang isang martial warrior. Gitling gitling gitling. Habang nag-uusap pa sila, lumabas si Su Guokshong. Magalang niyang tinanong. Maaari ko bang malaman kung bakit narito ngayon si Ginoong Qiao? Kasunod niya sina Su Wenfeng, Su Wenbin, at Su Wangqiu. Humarap si Qiao Zudong kay Su Guokshong at nagtanong. Matandang Su, si Yang Luo ba ang manugang mo? Tama, sagot ni Su Guokshong. Sabi ni Qiao Zudong. 3 araw na ang nakalipas, pininsala ng manugang mo ang braso ng kapatid ko na si Li Yuanbao. Siyempre, kailangan kong ipaghiganti ang kapatid ko. Kaya ibigay mo na siya sa akin. Gusto kong pilayin ang isa niyang braso at paluhurin siya para humingi ng tawad sa kapatid ko. Gitling gitling gitling.
Pagkasabi nito, nag-ingay ang mga tao. O Diyos ko, kaya pala nandito ang mga tao mula sa Eastern Alliance, para kay Ginoong Yang. Nako, kung nakaaway niya ang mga tao ng Eastern Alliance, lagot siya. Tama, may isa ng batang Ginoo. Mula sa isang pamilya ang nakaaway sila noon, at winasak ng Eastern Alliance ang buong pamilya. Tahimik na nagbubulungan ang karamihan. Samantala, tuwang-tuwa sina Liu Yue at Liu Yuteng. Hahaha, yari na ang probinsya nung yun. Nakangiting sabi ni Liu Yuteng. Sinabayan ni Liu Yue, kanina pa mayabang yang tao. Tingnan natin kung makakapagyabang pa siya ngayon. Nag-usisa si Liu Changhe, Yue, ano bang nangyari? Ipinaliwanag ni Liu Yue ang nangyari 3 araw na ang nakalipas. Pagkarinig nito, napangiti si Liu Changhe. Maging ang buong pamilya Liu ay natawa. Dahil kay Yang Luo, napahiya sila ng todo ngayong araw. Kaya ngayon na may ibang gustong magturo sa kanya ng leksyon, natural lang na matuwa sila. Maging si Zhao Tianheng ay tuwang-tuwa. Hindi ko akalaing ganito kabilis gumanti ang Eastern Alliance. Simula nang ma-offend niya sila, tapos na ang buhay ng taong yan. Idinagdag ni Jiang Minggayo, kakadarating lang niya sa Jiang City, pero ganyan na siya kayabang. Pinatulan pa ang Eastern Alliance. Hindi niya alam ang tama at mali. Gitling. Ngayon, lubos nang nanlamig ang mukha ni Su Guoxiong. Kahit hindi man si Yang Luo ang manugang niya, ipagtatanggol pa rin niya ito, dahil iniligtas ni Yang Luo ang kanyang buhay. Mariin niyang sinabi, Xiao Zudong, manugang ko si Yang Luo. Hindi ko siya ipapasa sa iyo. Mariing sumagot si Xiao Zudong. Matandang Su, sigurado ka bang hindi mo siya ibibigay? Alam mo ba ang magiging kahihinatnan ng pag-offend sa Eastern Alliance? Kahit gaano kalaki ang negosyo ng pamilya Su, kaya ba ninyong makipag-ala-out war sa amin? Tumugon si Su Guoxiong, ano ang dapat ikatakot ng pamilya Su? Gitling. Bilang pinuno ng pamilya Su, pinalabas ni Su Guoxiong ang autoridad ng isang leader, dahilan para manahimik ang marami. Ngunit hindi natakot si Xiao Zudong. Ngumisi siya ng masama. Matandang Su, pinaaalala ko lang, nagtatrabaho ako para kay Haring Zenon. Kung lalabanan talaga ng pamilya Su ang Eastern Alliance, sa tingin mo ba manunood lang si Haring Zenon? Nanahimik si Su Guoxiong. Hindi sila natatakot sa Eastern Alliance, ngunit ang nasa likod nito, si Haring Zenon, ang kanilang kinatatakutan. Napabuntong hininga ang lahat at inisip na mapipilitan sigurong yumuko ang pamilya Su. Gitling. Nag-usisa si Yang Luo, Xingmei, sino ba si Haring Zenon? Sagot ni Su Xingmei, hindi ko rin alam ang tunay niyang pagkatao. Alam ko lang na siya ang hari ng buong underground world sa timog ng China. Kontrolado niya lahat ng organisasyong kriminal sa timog at may nakakatakot na kapangyarihan. May chismis na babae siya, pero hindi ako naniniwala. Para maging emperador ng Southern Underworld, hindi basta-basta magagawa ng babae yun. Si Haring Zenon, ha? Interesante. Matalim na kumurap si Yang Luo, lalo siyang naging interesado. Gitling. Muling nagsalita si Xiao Zudong. Matandang Su, hindi naman namin gustong maging kalaban ninyo. Ibigay mo lang si Yang Luo. Pangako, hindi ko siya papatayin, tuturuan ko lang siya ng leksyon. Ano sa tingin mo, Humph? Mariing sagot ni Su Guoxiong, hindi ko ibibigay si Little Luo. Matandang Su, hindi ito desisyon mo. Lumamig ang boses ni Xiao Zudong at inutusan si Li Yuanbao. Yuanbao, kilala mo ang taong yon. Hanapin mo siya. Opo, Kuya Xiao. Pagtingin-tingin ni Li Yuanbao, nakita niya agad si Yang Luo at itinuro ito. Kuya Xiao, yan siya. Ihulog ang taong yan. Sigaw ni Xiao Zudong. Gitling. Sa utos na iyon, mahigit 10 lalaking nakaitim ang lumapit kay Yang Luo. Pigilan sila, sigaw ni Su Guoxiong. Agad ding dumating ang mahigit 10 gwardya ng pamilya Su. Gusto nyo ng kamatayan, sigaw ni Xiao Zudong, sabay sumugod na parang kidlat. Gitling. Paglapit niya, bang! Isang suntok pa lang, tumilapon na ang ilang gwardya. 2 pang malalakas na suntok ang pinakawalan, at lahat ng natitirang gwardya ay nagbagsakan, dumadaing sa sakit. Nagulat ang lahat sa eksenang iyon. Ganito kalakas si Xiao Zudong. 3 suntok lang, bagsak na ang lahat ng gwardya. Sinasabi nilang si Xiao Zudong ay nasa antas ng nakuha, acquired realm,
na mandirigmang marunong sa pakikidigma, kayang lumaban sa 100 tao. Takot ang naramdaman ng karamihan habang tinitingnan siya. Samantala, tuwang-tuwa sina Liu Yue, Liu Yuteng, Zhao Tianheng, at ang iba pa. Gitling. Nakatayo ng mayabang si Qiao Zudong. Matandang Su, huwag ka nang magpadala ng mga walang kwenta. Lumapit naman ang isang matandang nakaabong balabal sa tabi ni Su Guoxiong, ang bodyguard niyang si Li Buyi. Elderly, gaano ka kasigurado na matatalo mo siya? Tanong ni Su Guoxiong. 70%, maikling sagot nito. Tumango si Su Guoxiong. Sige, gawin mo. Pero bago pa makagalaw si Li Buyi, isang tamad na boses ang umalangaw. Isang hamak na mandirigmang nasa antas ng nakuha lang ang naglakas loob na pilayin ang braso ko at piliting lumuhad ako at magmano, saan ka kumukuha ng kumpiyansa mo?